ng mga nagbabagang sports balita. Samahang Bagang Pilipinas o SBP, kumpiyansang mapapasakamay nila ang hosting rights ng 2019 FIBA World Cup. 3x3 basketball, patuloy ang pag-angat ng popularidad sa iba't ibang panig ng mundo. Pinoy knockout artist Nonito Donaire Jr. handang dumayo sa Manchester, England para harapin si hometown hero Scott Quigg. Emilio Aguinaldo College Generals, napanatili ang malinis na kartada sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Forward Danilo Gallinari, pipirma ng 2-year contract extension sa Denver. Spanish climber Alberto Contador, naniniwalang hindi pa tapos ang laban sa 2015 Tour de France. Two-time major winner Jordan Spieth, kumpirmadong magdedepensa ng titulo sa Australian Golf Open sa Nobyembre. At top seed Venus Williams, laglag sa opening round ng Istanbul Cup sa Turkey. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Haji Caaminio. Maghahatid sa inyo ng pinakauling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, naniniwala ang pamunuan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na mas lumaki ang kanilang tsansa na mapagwagian ang hosting rights ng 2019 FIBA World Cup. Ito'y matapos pong makatanggap sila ng suporta mula sa national government at LGUs. Ang kabuuan detalye ay ihahatid ni Ms. Ann Camuamviñas ng Sports Radio 1A. Kumpiyansa si Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan na mapapasakamay nila ang hosting rights ng 2019 FIBA World Cup. Ito'y dahil nakuha na umano nila ang suporta ng national at local governments para sa asam ng Pilipinas na magsilbing punong abala ng Quadrennial Cage Fest. Ayon kay Pangilinan, sa kanilang presentasyon sa economic cluster ng pamahalaan ay napagtanto umano ng lahat ang potensyal na maaaring ibigay sa ating ekonomiya ng FIBA World Cup. So it was not a difficult presentation. The message of being able to host such a great event here on our shores really resonated with most. At upang matiyak na magiging maganda ang tsansa ng Pilipinas sa bidding process, kinuha ng SBP ang serbisyo ng dalawang kilalang Australian consultants na sina Sean Nichols at Ian Ramsby. Si Nichols ay eksperto sa contract negotiations habang bihasa naman sa public relations si Ramsby. And, you know, if we were fortunate to win, they will be here too. Because FIBA wants a quantum leap in global basketball as a result of this game. Ang Pilipinas at China na lamang naglalaban para sa hosting ng 2019 FIBA World Cup at ang winning bidder ay nakatagnang pangalanan ng FIBA sa Agosto 7 sa Tokyo, Japan. Para sa PTV Sports, Ann Camuamviñas, Sports Radio 918. Samantala, patuloy naman ang pag-angat ng popularidad ng 3x3 basketball sa iba't ibang panig ng mundo. Sa katunayan, itatampok na bilang demonstration sport sa 20 Olympics ang 3x3 event. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Kung noon ay pampalipas oras lamang ang larong tatluhan sa bansa, ngayon ay pwede na itong maging daan para makapaglaro sa international tournament ang mga ordinaryong Pinoy. Ito'y dahil ayon kay Smart Sports Senior Manager Christopher Kimpo, unti-unti nang nagiging international hit ang 3x3 basketball na lalaruin bilang demonstration sports sa 2016 Rio Olympics. Sa katunayan, umaasang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na magiging na ang 3x3 basketball sa 2020 Tokyo Summer Games.
last year we hosted the Asia and the Pacific. Now, other countries from Russia are coming, Brig, ang dami. So, if you look at it, how serious we are, we've been starting way back. No, trying to not really institutionalize, pero inform our kababayan, especially the basketball fanatics, no, yung mga basketball players natin na nandun sa kalye, na hindi kailangan maging 5-on-5 ang laban, pwedeng maging 3-on-3. Samantala, tiwala naman na makakasabay ang mga Pinoy Cagers sa 3x3 basketball, lalo pat hindi gaanong factor ang height dito. So sa akin, mathematics eh. Sa isang team, sa isang eskwela, you get probably 8 out of the 20 for your basketball roster na pwede maglaro. In a formal setup, no, in a basketball 5-on-5 setup. Ito, 3 hanggang 4 ang kailangan. So maghanap tayong pinakamatibay na 3, pinakamatibay na 4. Whether it's height or quickness, it's talent, no. Noong isang taon ay nag-qualify sa World 3 Championship ang Terence Romeo-led Team Pilipinas matapos dominahin nila ang Manila Masters event sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa PBA, tiwala si Barangay Ginebra San Miguel star point guard L.A. Tenorio na may papatupad sa kanila ng maayos ni Coach Tim Cone ang pamosong triangle offense. Ito'y dahil kumpleto naman umuno sila sa piyesa para matutunan ang komplikadong opensa na nagbigay kay Cone ng 18 PBA jewels. Narito ang Star de Los Angeles ng La Consolacion, Manila. Naniniwala si veteran point guard L.A. Tenorio na may sapat na piyesa ang Barangay Ginebra San Miguel para makabisa ang pamosong triangle offense ni incoming head coach Tim Cone. Tamang spacing, better passing opportunities at mas maraming offensive options ang naibibigay ng triangle offense na pinasikat ni NBA iconic coach Phil Jackson. Ayon kay Tenorio, kailangan lamang ni Cone ng sapat na panahon para muli silang makasungkit ng PBA Championship na huli nilang nakamit noong 2008 Festa Conference. Yung team namin talagang kailangan lang siguro namin ng isang team Cone na sa tingin namin na talagang makakapag-disiplina o makakapag-push sa amin to the limit, diba? I'm not saying naman yung ibang coaches hindi ginawa yan. Ginawa rin yun, pero siyempre, if I'm the player, binigay na sa atin si Tim Cone na, diba, na winningest coach, binigay na management si Tim Cone sa atin. So it's up to the players na diba, to show the right character, the right discipline. Samantala, hindi naman sang-ayon si Tenorio sa obserbasyon ng ilang fans na maaaring mahirapan di umano si Cone na ipatupad ang triangle offense sa Ginebra side tulad na nangyari kay former mentor Jeffrey Carriazo. Pero we're in the right track naman kay Coach Jeff. No, pero siguro itong kay Tim Cone, siyempre iba alam naman natin ba't si Tim Cone, di ba? Subok na yun eh. Even Coach Jeff will say na iba yung pag-triangle talaga kay Coach Tim. Yun lang naman yung wala naman ibang offense na ilalabas yun. Pinalitan ni Cone sa pwesto bilang head coach ng Ginebra si Frankie Lim na siya lamang na gumabay sa crowd favorite ball club. Para sa PTV Sports, Star de Los Angeles, La Consolacion, Manila. Sa PBA pa rin, bagamat masaya siya na mapangalanan bilang most improved player ng liga, mas prioridad naman ni Global Port Batang Pierre sharpshooter Terence Romeo ang makasungkit ng kauna-unahang PBA Championship. Narito po ang aking report. Isang malaking karangalan para kay Global Port Batang Pierre point guard Terence Romeo ang magawaran ng individual award sa PBA. Nahirang na most improved player ng liga si Romeo sa katatapos na 40th season, kung saan 23.3 points, 3.4 rebounds at 3.5 assists per game. Oo naman, syempre, nakakalagdag na kumpiyansa kasi kumbaga yung mga pinaghirapan mo, nandun na nagpipeso. Pero hindi ka po pwedeng makontent. At saka, yung individual awards, tumatating lang yan kapag
mag-work hard ka. Tapos syempre, importante pa rin. Maganda yung pinuntahan ng team niyo. Maganda yung pupuntahan ng team niyo. Pero inamin niya, hindi niya masyadong iniisip ang individual honors dahil mas gusto niya na makasungkit ng kauna-unahang PBA Championship. Hindi ako masyadong nag-focus dun sa hindi ko talagang planadong laging every conference kailangan ganito yung award. Ang importante sa akin yung kailangan na ipapuntahan yung team namin. Hindi naman importante yung individual award kung palagi nilang wala yung place yung team niyo. Si Romeo ay isa sa mga naging mahigpit na karibal ni San Miguel Beer Star Center Junmar Fajardo sa labanan para sa Best Player of the Conference Award sa PBA Governors Cup. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa volleyball. Napanatili ng Emilio Aguinaldo College General sa malinis na kartada sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Ito'y matapos na dominate nila ang Far Eastern University Tamaraws 22-25, 25-19, 25-18 at 27-25 sa larong isinagawa sa San Juan Arena kanina. Si Iyak Spiker Howard Mojica ang nahirang na Best Player of the Game high 27 points at 23 dito ay mula sa attacks. Sina Jude Garcia at John Paul Bugawan naman ang humaton ng gusto para sa Tamaraws sa kanilang combined score na 28 markers. Nakakuha ng bentay ang General sa Spikes 57-45, gayon din sa Service Aces 6-3. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng General sa 2 wins and 0 loss at kasalo nila ngayon sa ibabaw ng Group A standings ang National University Bulldogs. Ang susunod na makakatapat ng Emilio Aguinaldo College ay ang Mapua Cardinal at ang kanilang matchup ay itinakda sa darating na Lunes. Sa boxing, handa si 5 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. na bumiyahe patungong Manchester, England. Matuloy lamang ang matchup nila ni WBA Super Bantamweight titleist Scott Quigg. Ang dalawang boxing superstars ay kapwa nagrehistro ng second round stoppage victory nitong weekend kung saan 2 beses na pinabagsak ni Donaire si Frenchman Anthony Setou sa isang non-title bout. Habang dinispatcha naman ni Quigg si Spanish challenger Kiko Martinez. Napabalitang halos showdown ng 2 magkaribal sa huling bahagi ng taon. At ang tanging hiling na lamang ng kampo ni Quigg ay ang isagawa ang laban sa harap ng mga British fans. Bagay na mabilis na pinaunlakan naman ni Donaire. Sa panayam ng Boxing News, inamin ni Donaire na interesado siya na makasagupa si Quigg, kaya't willing umano siyang lumaban sa harap ng hostile crowd. Naniniwala rin si Donaire na kinakailangan niyang maging 100% ready sa araw ng bakbakan, lalo pat isang incredible champion ang kanyang makakatapat. Sa ngayon ay hawak ni Donaire ang kartadang 35 wins, 23 by knockouts and 3 losses, habang si Quigg naman damaged record na 31 victories, 23 via stoppages, and 2 draws. Sa iba pang balita, umaasa ang pamunuan ng Gymnastics Association of the Philippines o GAP na makakapagpadala sila ng atleta sa Rio Olympics sa susunod na taon. At ang kanilang 2 prize gymnast na susubok na makakuha ng pwesto sa 31st Olympiad ay sinang SEA Games gold medalist Raylan Capellan at Youth Olympian Ava Verderflor. May report si Ms. Arian Malyare. Sina national gymnast Raylan Capellan at Ava Verderflor na makakuha ng pwesto sa Rio Olympics sa susunod na taon. Sa katunayan, ibinunyag ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion na sa Estados Unidos sumasalang sa training camp ang kanilang 2 prize gymnast upang makuha nila ang tamang forma bago sila sumabak sa World Championship sa Scotland sa Oktubre. To be able to join the Olympics, you have to have a start value of 16.9. And that's very difficult because 16.9, that means you can go twisting and turning, and when you fall on the floor, it has to be, you have to be steady, you have to stick to the floor. So that's what we're doing now. We're just really working hard for him
train for Glasgow. And also our Ava, Ava is also training in the United States. Kasunod dito, umapela ng suporta mula sa mga Filipino fans si Carrion patungkol sa kanilang asam na makapagpadala ng atleta sa 31st Olympiad. Really put their heart and soul for their country, because only in sports that our country is united, and it shows the passion of our people, and they become the people, let's say, like it's gonna be in Rio, okay? The Filipinos in Rio get so proud that there's a Filipino there competing for the Olympics. Ang World Championships ay ang pinakahuling qualifying event para sa mga gymnast na naghahangad na makasungkit ng tiket patungong Rio Meet. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, ibinaling na ng mga national karatekas ang atensyon sa paparating na international meets. Ito'y matapos na hindi mapabilang sa calendar of events ng 2016 Rio Olympics ang karatedo. Nagbabalik si Miss Aryan Malyari. Walang balak na mag-relax sa training ang Philippine Karate Do team. Ito'y kahit pa binakbak ang kanilang event sa kalendaryo ng 2016 Rio Olympics. Ayon kay Philippine Karate Do Federation Secretary General Raymond Lee Reyes, naglatag sila ng mas maayos sa training program para sa mga national karatekas upang mas maging handa sila para sa pagsabak sa mga paparating na international competitions. Good challenge sa amin yun na mas makapag-prepare pa kami, magkaroon kami ng more time para makapag-prepare para sa Games sa susunod na 2017. Dahil totoo nga, wala kami na yun sa Olympics, pero at least yung karate candidate din naman sa Olympics sa 220. Gumagawa naman yung aming namamahala sa world na maisama talaga ang Olympics sa Japan event. Kaya we're looking forward for that na makuha namin yung goal namin. And then, naghahanda na rin kami para nga sa SEA Games. Para yung mga atleta natin at saka yung mga future athlete is ready na para dun sa event na yun. Isa sa mga pinaghahandaan ng mga national karateka sa Invitational Karate Do Championships, kung saan makakatapat nila ang mga bigating karibal mula sa 32 mga bansa. Yung event namin sa July is one of the activity na gagawin namin para makatulong dun sa yung maintain ng training ng aming mga atleta at saka yung kanilang competitive spirit, no? Ang Thailand meet ay magsisilbing tune-up ng National Karate Do Squad bago sila sumuong sa hamon ng Asian Championships sa Japan sa Setyembre. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Forward Danilo Gallinari, na 2-year contract extension ng Denver Nuggets. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Mananatili roster ng Denver Nuggets si forward Danilo Gallinari. Kanina ay inanunsyo ng team management na malapit na lang maplantsa ang 2-year contract extension para kay Gallinari, kung saan tataas sa $14 million ang salary ng 6'10" Italian dribbler sa susunod na season base sa restructured deal. Bukod pa dito, nakatakdang tumanggap rin si Gallinari ng sweldong $15.5 million sa 2016 to 2017 season at $16.1 million naman sa 2017 to 2018 season, kung saan player option. Una naglaro si Gallinari para sa New York Knicks noong 2008 bago siya na-trade sa Nuggets noong 2011. Siya ay may career average ng 14.2 points per game sa pamamalagi ng 6 na seasons sa liga. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Hindi pa tapos ang laban sa Tour de France. Ito ang binigyang diin ni two-time champion Alberto Contador papasok sa huling 5 stages ng 3-week
Ang 32-year-old Spaniard ay nasa pang-5 pwesto overall, 4 minutes and 23 seconds sa likuran ni current race leader Chris Froome ng Great Britain. Pero tiwala siya na makakaya pa niyang lusawin ang bentahe ni Froome kapag tinahak na ng Tour Entourage ang mapanubok na ruta ng Alps. Target ni Contador na kumumpleto ng hat-trick sa 2015 Tour de France. Sa golf, kumpirmadong magdidepensa ng titulo sa Australian Open sa Nobyembre si two-time major winner Jordan Spieth. Ang 21-year-old American parbuster ay nabigo sa kanyang asam na makasungkit ng na major title ngayong season matapos nakapusin siya ng 1 shot para mapabilang sa 4-hole playoff sa British Open kahapon. Noong isang taon ay pinausok ni Spieth ang golf course sa Australian Open kung saan nagrehistro siya ng 6 strokes na panalo upang umakyat siya sa ikalawang pwesto sa world rankings. Sa men's tennis, nagpamalas ng bangi si hometown favorite Borna Coric sa pagsimula ng kanyang kampanya sa Croatia Open. Kagabi ay walang awang pinatalsik ng 7-seeded Croatian netter ang nakaduelong si unseeded Marcel Granollers ng Spain at 6-3 upang umabante siya sa second round. 35 winners ang isinalubong ni Coric sa kalaban at na-convert niya ang 4 sa kanyang 11 breakpoint chances. Ang susunod na makakatapat ni Coric ay si unseeded Elias Beden ng Great Britain. At sa women's tennis, maagang nalaglag sa kompetisyon sa Istanbul Cup sa Turkey si Venus Williams ng Amerika. Kagabi ay lumasap ng upset loss ang top-seeded smasher sa kamay ni Ukrainian qualifier Katerina Bondarenko, 6-4 at 7-5 sa opening round. 3 beses si Bondarenko sa opening set bago niya dinumina ang tiebreaker sa sumunod na set. Punteriya ni Bondarenko na makapagsubi ng ikalawang WTA Singles Trophy. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Ang pulso ng mga sports fans sa issue kung sino ang magwawagi sa bidding war ng Pilipinas at China para sa hosting ng 2019 FIBA World Cup sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Ang dami nalulungkot kanina. Akala nila kami dalawa lang ang nandito. Oh! Niwala kami. Mga nababasa ako kanina. Welcome, Miss Mike. Thank you. Mga nababasa ako kanina. Sabi ganun, nasan si Mike? Naghahanap. Well, sige, ano tayo? Question of the day. Ang question of the day natin is, sino sa tingin nyo ang magwawagi sa bidding war ng Pilipinas at China para sa hosting ng 20 FIBA World Cup? Send your answers at facebook.com/PTV4sports or via our Twitter at PTV4_sports. Parang hanggang dito nagkakagirian China at Pilipinas. Oh, marami kasing factors yan no? Like, marami nga ng ating mga officials yung ating passion sa basketball. Malaking bagay yun dahil yung sa atin, hindi na tayo kailangang, bubulong ko lang hindi natin kailangan kumakot na manunood. Kasi dito talagang pusa, nagpupunta, nanonood ng mga Pilipino, di ba? Tapos... Most valuable anong araw Most valuable fans. Yeah. Yun. Okay. So, pwede rin po kayong tumakas kung kayo po ay stranded, hindi makalabas, hindi makagimik, at relate. Nasa TV, nanonood. Ang ating pong cellphone number, 0936-537-9349. Yun. Okay, saan yung mic natin? Haba-haba ang oras. Yan, sige, go ahead. From Jerome Polimon, sabi niya, Pinas yan, puso. Puso! Puso! Puso, ano yun Pagalingan natin. Yung kanin yun na nakabalot sa Ito, galing kay Kakarot Era. Sino yan? Kakarot. Parang yung pangalan ni Son Goku sa Dragon Ball. Kakarot. Pinas, syempre, matatakot pa ng mga Pinoy at di lang yan, pogi tulad ko at maganda tulad ni Miss Meg. Talagang gera. Pabati naman yung mga... Ay, ito pa pala. Pabati naman yung mga Taugama Fee sa buong Marikina chapter. Arriba? Hello mga ka-hotshot ko, mga Pure Foods fans. Tayo pa rin ng bida. Smile, smile na. Hello sa baby ko si Mikmik. Mwah! Hello From Camelo Quiazon del Rosario, sabi niya, China yan kasi pera at power ang
papaganahin nila. Ang tanging panlaban lang natin ay puso at pagiging die-hard ng fans. Pabati naman kami dito sa Bustos, Bulacan. Mga na kay Emil, Ara at Mommy Candida ko. More power po sa show. Ayan. Abay, Bustos, Bulacan, malapit yan sa Bukawi ba yun, ano? Yung Philippine Arena. Oh, ang bagay sa ekonomiya ng ano yan. Lalawigan ng Bulacan. Diba? Pera ba? Problema ba ni MVP yan? Siyempre naman eh. Alam mo naman eh, kaya yakang-yakan. Galing ako rin kanina eh, press con eh. Sabi nga niya, tutulong daw sa atin si LeBron James. Oo, LeBron James. Why not? Si LeBron James. Alright, from Paolo sa Unclose ba ang bidding ito? Ibang ano yun? Ibang usapan naman yan. Oy, sabi nga ni MVP kasi may natanong about ano eh, yung baka ba maging issue yung sa dispute. Yung meron tayo issue sa China dispute. Sabi ni MVP, ang FIBA is not a political organization. So walang politics yan, basketball lang yan. Wala kinalaman yung Unclose dyan. Yes. Ito, galing kay Gabriel Martinez Aliaga, mas passionate tayo kaysa sa China. So for me, yes. From Marvelous Fernandez Rebelde, I don't see Philippines cannot win the bid. The capacity is here, the will is here, the motivation is here. Basketball is more fun in the Philippines. #NSD, greet me naman, Miss Meg Crush. Wow, thank you. Marvelous Fernandez Rebelde. Hello. Ito, si Edward Padlan. Junmar, Junmar, ano ba talaga paniniwalaan namin yung article mo? Junmar? Okay. Spin daw ba usap? Kasi yung isa ata, ang storya, malabo sa gilas dahil merong plantar fasciitis. parehong paa. Isa naman sabi, hindi. Power. Pwede ba ito parang gusto niya subukan kahit na masakit yung both feet niya? Tignan natin. Text ko nga si Junmar mamaya. From Michael Medici, sabi niya, China yan, malamang dami kasing venue nila para sa FIBA. Sa atin, 3 lang. Araneta, Philippine Arena at MOA Arena. Tapos, konti pa ang nagpunta noong June 12 para suportahan ang Pilipinas. Pabati naman kami dito, Family Medici sa San Jose del Monte, Bulacan, na palaging nanonood ng PTV Sports. Salamat po, Crush Meg, Sir Dennis at Idol Haji. More power po sa show niyo. Nasir na naman ako. Salamat, Michael. Michael, ang Family Medici, merong gagawing venue sa Cebu. Oo nga, tama yan. Sabi nila, mas maliit sa Mall of Asia. Hindi ko alam kung ang tawag doon ay Small of Asia. Kasi mas maliit sa Mall of Asia, no? Oo nga, may tawag doon Mas maliit doon Tapos, hindi, seryoso yun, meron talaga. Tapos, meron din sa Soler. Wow! Gagawa ng ano ron. Oo nga. Ng venue. Diba? Ang kagandahan doon, gagawin pa lang. So, whatever specification ang gusto ng FIBA, yung venue, sukat ng media center, kumbaga, maaayos pa. Diba? May time pa, 2019. 2019, kaya-kaya pa yun, diba? Yun. So, sa venue, may panlaban tayo. Yung iba ibang building, gawa agad So, yung mga ganyan lang. Madali lang. So, caller muna tayo. Caller na natin. Okay. Yan. Pasok agad. Yan. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Si Froilan po. Sino? Froilan po. Froilan. Froilan. Okay. Taga saan si Froilan? Olongapo City. Olongapo. Okay, Froilan. Anong mo? Sagot mo. Siyempre po, yung mahirap po kasi nalaban yung China Kasi po, kompleto sila ng, yung infrastructure. Pero siyempre, ano naman po ako doon sa yung, yung panlaban ng Pilipinas yung puso. Pero sino palagay mo? China o Pilipinas? 50-50 po. 50-50. Undecided. Kumbaga sa survey, undecided. Bakit? Undecided ka? Oo, kasi una-una yung subok na rin po yung China sa sa mga hosting. Oo. Pero maganda naman po yung laban ng Pilipinas na ganyan.
Mali mo naman. Pero alam mo, Froilan, yung kinukonsider din ng FIBA, alam mo, isang bagay na, malaking bagay sa host country, binibigyan nila yan. Pagkauna, alam nila na yung team may laban. Bakit? Kasi para malaki yung chance na mag-advance sa next round. Correct. So, maraming manood. Pero, ang Pilipinas kasi, naturalesa sa atin yung NBA fans tayo di ba? Oo, so guaranteed na siguro guaranteed na yung Team USA papasok ng final. So, sigurado mapupuno yan. Oo naman. Diba? Tsaka hindi tayo maghahakot ng bus-bus ng mga estudyante para manood sa venue. Market value lang kayang-kaya. Hindi na kailangan i-market. Sa Philippine Arena lang Babalitaan mo lang na may ano lang diba? Panalo tayo ron So, ano na, Froilan? Nasa 70% na ba ngayon? O 50-50 pa rin? 60-40 na. 60-40 na. Tumaan. At least, dapat kunin ako ng MVP pang convince. Dapat pwede ka maging consultant. Ano nangyari dito? Consultant, assistant ko. Teka, ano nangyari dito? Pwede. Okay, so Froilan, may babatiin ka? Meron po, may tatanong mo ako sa inyo, sir. Sige, ano yan? Yung yung bakit ko sa Olympic, yung time po kasama yung billiard tsaka yung bowling na malaki tayo sa mga walang ginto yung wala. Kasi Wala pa rin dahil yung bowling for a while naging demo sport. Kaya lang eventually nawala. Billiards never pa nagiging demo sport. Pero may mga moves, may mga nagpo-push, pero hanggang 2020 malabo 'yun. Froilan, malabo yung dalawa na 'yun sa Tokyo Summer Olympics. Malaki po kasi yung time ka ng Pilipinas na nakawin ang ginto po, di ba? Oo nga. Sa billiards, Champion. Oo, tama. Ang problema kasi masyado ng puno yung calendar ng Olympics. Kailangan nila kung sakasakali. Siyempre, mas priority yung mga nakalipas na Okay, Froilan. Sige, thank you po. Bati mo na. Binabati ko na lang po yung mga kasama ko sa trabaho. Yung General si Ramon. Nandito sa Olong na po. Ayan. Nasa trabaho ka ngayon? Meron po. Gabi ko Pang gabi siya. Okay, sige. Froilan, salamat Thank you. Ayan. Froilan, ng Olonga po. Basa ulit. Olongapo City, From Sambales. Rudigondo, Layagwin. Ask ko lang po if anong mangyari sa Hot Shots. Ngayon, nawala na si Coach Tim Cohn. Di wala na si Tim Cohn. Jason Webb na, diba? Si Coach Jason Webb ang na. balita, tingin ko kasi kung napansin mo yung mga iniiwan naman ni Coach Tim na koponan, like yung Alaska, di ba? For a while, nag-struggle sila na nawala si Tim Cohn. Pumalit si Joel Banal, yung Ginny Nagtagal, pumalit si Luigi Trillo, nag-champion. And since then, 2 beses nag-final, sa talo nga lang. So, na-maintain pa rin nila yung kanilang pagiging competitive. And I feel na magiging ganun din yung Hot Shots. Naroon pa rin. Oo. Alright. Okay. Joel Palmares Gaway, syempre Pinas yan kasi alam na ng buong mundo kung gaano kamahal ng mga Pilipino ang larong basketball. Sabayan na lang natin ng pray at suporta para makuha natin yon. Idol Dennis, batiin mo naman ang mga Gaway family. Ayan, sa Nabunturan, Compostela Valley. Gaway family, naway wala nag-aaway sa inyo Ayan, taga Nabunturan, Compostela Valley. Gaway, kaway. Mga family natin dyan. Magandang gabi. Arwin De La Rosa. #Puso 2019. Ayan. Siguro palobat na yan, kaya minadali ni Arwin Hashtag na lang Kaya Pialong Pinas yan kasi andito sa Pinas si Megatron. Wow! Paano naman Sige. Walang ganyan sa China. Meron naman kaso peke. Ako yun.
Sige, basa pa. Thank you, Kempa. Salamat ka. From Hanamichi, Sakuragi, Idol, anong masasabi mo sa hindi sila makakuha ng belt, pati si Ahas? Sa ala. Oo. Pati si Ahas? Ahas, 8 years. Nandyan, tumaas na siya ng timbang. Ahas nga siya. Naman butiki. Oy, di malalaki yung mga kalaban. Like yung si Nietes? Moises Fuentes, malakas sa kanya. Yung nakakalaban niya before itong si Rodriguez, malaki sa kanya. So hindi maliliit yung mga nakakalaban ni Donnie. Kaya nga, excuse me po. Kaya nga, balak niya umakyat ng flyweight. Para magkasubukan. Di ba? Parang no challenge caller tayo, ha? Isang caller, sige, go. Isa pang caller. Nakakailan mo ba tayo? Isa pa lang ba? Isa pa lang. Una pa lang si Froilan. Ito. Hello, good evening. Teka, nawala. Yan. Hello, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Sino ba? Si Kali ng Marawi. Marawi, ano pangalan na ng first name? First name po ulit? Khalid. Ng Marawi. Khalid. Ay? Tama, Khalid. Kali po ng Marawi. Khalid. Spell mo pangalan mo. Khalid from Marawi. Sige. Khalid ng Marawi. Ano mo? Sa tingin ko po, kung pagbabasihan yung mga arena natin, pwede. Pwede. Mall of Asia, Araneta, Philippine Arena, saka yung sa may Pasay. Moa. Cuneta Astrodome. Cuneta. Sana supportan tayo ng darating na Pangulo natin. Kasi matatapos na, di ba? Pinagbabasihan din yung natin, di ba? Yung gobyerno natin. Kung susuporta sila. Actually, full support. Kung pagbabasihan natin itong yung mga coach arena dito sa atin, kaya natin may accommodate yung Class A, Class B, di ba? Yun yung natin. Role sa FIBA, World Cup, di ba? Sana talaga makuha natin napakalaking karangalan sa bansa natin. Oo nga naman. Dahil bukod sa alam mo pa yung natin, kita ng Pilipinas. Ang ganda ng sinasabi. Mapapanood tayo sa nationwide, di ba? Worldwide? Makikilala pa si Tito Manny Pacquiao, state. Sige. Okay, Khalid. Ayos na? Tanong lang po sa Alaska. Ay, sige po. Ano po yung latest update sa team nila? Ngayon wala pa. Bakasyon muna. Heartbreaking ending para sa kanila. Natalo sa San Miguel. Pero baya mo, pagka bumalik sila, usually ang balik ng mga team sa practice mga late August or middle of August. Magpapadrop po ba si Basir Amer? Sino? Basir Amer. Si Basir Amer. May balita baka Maugong siya. Pero sa tingin niyo, Sir Dinis, mga ilan drop siya? Makakano siya sa first round? Tingin ko first round, pero late na yan. Baka mga 9 mga ganon. Depende sa pangangailangan. Especially mga Okay, Kali. Okay? Opo, thank you. Mabuhay ka, Kali from Marawi City. Marawi, okay. Basa pa. Ito, meron dito may sinasabi dito sino ba to? Julie Galang o July Galang pala. Pilipinas yan. God bless Pilipinas. #Idol Dennis Malupit Prinsipe. Naghanap talaga. Bakit malupit? Bawi Naghanap. From Brigido Castillo, sabi niya, parang agawan lang yan sa Spratly Island. Pero confident ako sa atin na pupunta yan kasi nakita ng buong mundo kung gaano ka-passionate tayong mga Pilipino sa basketball. In fact, on the last edition of FIBA World Cup, we are hailed
fans of basketball. Ayun. Okay na? Okay na? Bye-bye time. Ang bilis naman. Oo nga. Oo nga eh. Ako na. Sinilip niyo yung oras. Oo. Ayun, syempre maraming salamat sa ViewBlends. Please visit them at www.facebook.com/viewblends.ph. Mr. Amis Tumang ng Amazing Playgrounds, J-Lux Medical Center, Miss Sturdy Friend of California Boat, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. May nagpapabati dito si Jang Sung-won. Ewan ko kung Koreano to o Koreana. Hi, Haji daw. Sige, hello, Jang Sung-won. Jang Sung-won. At saka hello din kay Charles Go. Ozami City, mayong gabi. At salamat po sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City. Salamat po sa Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City. And of course, dyan po sa Kaminyo family sa Tangub City, Misamis Occidental. Mama, Papa, I love you. Kay Ginger at Roseanne. And to Miss Isa, I love you. And Mayor Eric Wagan ng San Antonio, Quezon. Maraming salamat. Nanonood sa atin yan madalas. At saka si Mr. Sherwin Brigas ng DTC. Na-miss ka na namin. Paramdam nga naman. We miss you. Mr. Amis Tuwang, hello. And to my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Bays, Daddy Dan, Mama Lao, Kuya King. At saka kay Kuya Bunso. Ay, si Ma'am Nico pala. Belated happy birthday. Ma'am Nico. Di bale, hindi natin nabati kahapon, So, ulitin na lang natin yung mga pansit, yung mga puto, gano'n, para mabati ulit. Belated happy birthday, Ma'am Nico. Thank you sa pagkain. Alright, and Sports Radio family, maraming salamat, led by their station manager, Mr. Rick Yap Santos. Samantala, ako po si Dennis Principe. Next, yes. And Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po yung paboritong PTV Sports.